23, 24 years in Canada. Mhm. Hanggang ngayon, do'n pa rin kami bumibili sa Value Village. In fact, mga 3 weeks ago, 3, 4 weeks ago, nagpunta kami sa Value Village sa may Oakville. Ang ganda, dami namin nabili na suit, 'no. So Alam yung anak oo, ko ano na siya, nasa university na siya, 20 mhm, years old siya. Pumapasok siya sa eskuwela nakaporma siya, mhm. nakaporma. In fact, since high school poporma yung anak ko, eh. Oo, Naka-suit siya, nakikita ko nga naka si Marash, naka-ano, yung post tapos mo. pinupuno siya ng mga kaklase niya, "Uy, ang ganda ng suit mo, ah." Tapos nag-aaral siya sa Montreal. Mhm. Niloloko siya, ganyan ba yung fashion sense sa Montreal? Talagang ang galing, para kang Oo, model, yeah, Montreal, yeah. Pero hindi nila alam, 90% ng clothes namin, buong pamilya, pati anak ko, Value Village. Mhm. Value Village, 'no? Nakuwento ko 'to, Fred, kasi nga it helped us save faster. Dahil That's true. napakaliit ng wala kaming luho sa shopping, eh. Ang Mhm, luho namin really is close Value Village. mhm, Hanggang ngayon mhm, ginagawa namin 'yan. Itong painting na 'to, sa mhm. garage sale 'yan, sa garage sale, $5 lang Oh, 'yan. nice, nice, So, yeah. hanggang ngayon yung mga hindi namin kailangan, yung mga luho, mga painting, Non-essential talaga, oo. Value Village 'yan or sa garage sale. Mhm, Hanggang ngayon. So dahil napakaliit ng expenses namin at yung sweldo namin na malaki nakakuha naming savings, nakakabili kami ng rental. So yung mhm, yung yung tanong mo earlier, nakabili kami because nakabili kami ng meron kaming rental property, mhm, yung townhouse, sorry, yung townhouse rental yun yung una naming rental. And mhm. then after a couple of years of buying that condo, nakabili kami ng detached home, Detached home, 'no? yeah. At yung detached home, ginawa namin is ini-split namin into 4 units, ginawa naming rental sa Mhm, Scarborough. Nung time na yun, naalala ko ang presyo nun mas mga, I think 240K, detached home, mhm, 240K. mhm. Bungalow sa Scarborough, sa may ano yun, sa may, Kennedy and Shepherd. Kennedy and Oh, Shepherd. nice, nice. Magandang area din yun, Kennedy and malapit sa Shepherd, mall, yeah. Kennedy and Shepherd. So, Agent Court. malapit doon, malapit doon. So, yun yung muna naming yun yung second rental property namin. So, ginawa namin 4 units para mag-cash flow, right? So, yun yung simula ng yun na nga, tuloy-tuloy hanggang And ngayon then pa rin kami. eventually nag-start kayong mag-invest sa US, right? Yeah, Knowing kasi yung anong nangyari story mo doon, na nag-crash yung market sa States, eh. Nag-crash yung market sa States. Ito yung I think 2008 yun, great eh, financial 2008. crisis, Yun yung Lehman Brothers, so 2008 Lehman, yes, September, yes. naalala ko September 2008, Uh-huh, nag-crash siya, 'no? oo. Tapos, may mga kamag-anak kami from the US kasi narinig nga nila na meron akong dalawang rental Property, property rental, oo. dito. So, meron kaming townhouse na rental, tapos sa condo kami nakatira, and then meron kaming, rental sa Scarborough. Kinikwento nila, "Uy, tin taga Las Vegas yun, taga Las Vegas Oo, yung tito ko na yun." kamag-anak niyo, yeah. Sabi niya, "Uy, bili ka dito, mura, baksak, baksak, baksak." Tapos tinignan ko, baksak nga talaga, Mhm, yung dating mga $500,000 mhm. na bahay, naging mga 150, 160 na lang. Oo, Tapos sabi ko, laki ng bira mo, from 500, maganda yung mga bahay, don't get me maganda, wrong, oo. maganda yung mga Yeah, bahay, yeah. mga two-car garage, malalaki, mga four Location five is bedroom. very, Oo, very nice, oo. oo. Tapos ang pangalan Summerlin, Summerlin yung pangalan nung place na yun. Ano Mhm. siya, medyo high-end siya. Dating $500,000, bumagsak ng mga 150, 160. So Meron pa nga nakita iba, mo yung mga opportunity. mga Yeah. 3-car garage, mga 3-car garage, mga gano'n din, eh. Wow, Tapos laki, malaki yun. so baksak ang presyo, tapos ang maganda pa nun, ang US dollar, kung i-Google mo, Parity. nagsimula kami ng 2012, 2012 January or January, mga first quarter of 2012 kami nag-close nung una. Mas mataas pa yung Canadian dollar minsan. Parity, Oh, tsaka minsan parity, yeah, yeah. mas mataas pa yung Yeah. Canadian dollar. So Mhm. nung nakita ko yun, sabi ko, "Oh my gosh, this is a once in a lifetime opportunity." Opportunity, yeah. So ginawa namin, binenta namin lahat ng rental namin dito Mhm. at lahat ng puwedeng utangan, inutangan namin. Inutangan niyo. Nag-invest kami sa Las Mhm. Vegas. So dahil nga tigwa 150 lang yun, tigwa 150, 160. Tapos, yun na nga, yung rental revenue is more than enough to cover the mortgage. Mhm. Nakabili kami nung time na yun, 4 agad ang Binili kinuha niyo. namin. Kasi, Yeah. nakaipon kami dito, binenta namin yung rental properties namin, Townhouse. yung townhouse tsaka yung detached sa Scarborough. Mhm. Lahat yun binuhos namin, tapos umutang pa kami, ni-refinance namin yung bahay Bahay niyo. namin. Tapos, sorry, lumipat na pala kami dito noon. Mhm.
Tapos yun, doon na nagsimula yung ano, yung rental. Journey mo pag Oo, reinvest sa kasi US. mura, eh, kasi Mhm. talagang once in a lifetime, opportunity. To this day, yung mga bahay na yun hindi na namin hawak pa rin namin to this Oo. day, yung mga And bahay na binili namin sa Las Vegas. and do you So yun. still see na like now, do you see any opportunity sa US or it's Eh, not the ang same problema anymore? ngayon yung Canadian dollar bagsak, eh, Yun na nga, right? oo. Baksak, eh, right? So ngayon I think 140, chineck ko kanina umaga, $1.43 Yeah, nasa to yeah, $1. So $1, yeah. so 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 ang may naririnig ako sa Ohio, meron dun sa Ohio, Ohio, pero yeah, 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 may ang naririnig din ayoko ako. kasi yung Canadian dollar kasi bagsak, eh, right? Mhm. Kaya hindi ako masyado na-attract sa US ngayon Mas because malaking kapital ang kailangan mo. mahal, eh, mahal for a Yeah, Canadian, right? yeah. So hindi ako mas ang 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 nakikita kong value dito is may mga sa New Brunswick, doon Mhm, kami nag-invest recently. Kasi mura doon, eh. mhm. Mura, sa sobrang mura matutuwa ka sa mga nabibili naming bahay doon na, 2 years ago nakabili kami ng fourplex. Fourplex, $45,000. Fourplex, okay? Fourplex. Fourplex tapos, actually package deal yun, eh. Nagbenta siya ng duplex tsaka fourplex, nakuha Mhm, ko ng 90 kasi mhm, nag-retire siya. So duplex and fourplex 90, so tingko mhm, 45 yung mhm. ano, yung gano'ng deals. So mura, maraming mura do'n na na mga bahay. Again, kasi nga napakaliit ng kapital, eh, 'di ba? Mhm. Sorry, relatively, kasi sa Toronto bibili ka ng condo sa downtown core, easily mga 700, 800,000 or 700,000, what. yes. Oo. Ito isipin mo, fourplex 45,000, 40,000. Mhm. Fourplex, duplex Yeah. 45, 40,000. Meron ako nabiling dormitory, 20-room dormitory, 280 yata, 280, 250. Basta 250, 280. 20-bedroom dormitory, 250, 280. How's the Hindi ka ano, makakita. wala ka naman naging issue sa tenants and Oh, everything na meron. That's part of the game. That's part part of of the the game, game. yeah, yeah. Part of the game. So may mga tenants na yung isang kasi matagal na ako gumagawa ng rental Yeah. business, ano. Naka-experience na ako ng maraming issues na dati Tenants. bawal ang drugs, eh. Nagda-drugs, as in report ko pa sa police, kasama ko yung police sa unit, Mhm. nagda-drugs. Meron akong ano na sinira, binasag yung mga bintana, Sinira, yeah, yeah. tinira yung mga oven, buti may insurance, kailangan Yeah. meron coverage sa vandalism. So Mhm. so so maraming headaches. Oo. Meron din ako na tenant na sabi niya nahulog siya sa stairs 'no. Tapos may mga bukol-bukol siya, niya ako, meron siyang Sinuka niya. lawyer na $1 million, naka-lawsuit ako 'no. Oh, So personal buti na lang injury. insured ako for lawsuits, and hindi naman siya nanalo kasi nakita naman na kasalanan niya 'yun, right? Hindi naman Oo. sira yung stairs ko or what, Yeah. right? So may mga gano'ng ano, may mga gano'ng kaso na maraming problematic tenants, no. Pero overall mas maraming positive than the negative. Positive, yeah. Oo, As oo. long as you, I guess, kailangan talaga protected ka and you do your ano, your homework, due Due diligence. diligence. Yep, yep, Yeah. yep. And then you mentioned from so New Brunswick. So before that, you also invested in Calgary, Oh, and yes, yes. you just pick the right market to invest Kasi to. ano, finance guy ako 'no, so marami akong, sa consulting firm na nagtatrabaho ako, marami akong access sa research. So Oo. nire-research ko yung ano, kung anong cities na bagsak. Like for example, sa Las Vegas nung bumagsak siya, again from 500 to 150, dun ako pumasok. Oo. Calgary, the same thing. Nagkaroon ng recession sa Calgary nung bumagsak yung oil Sa prices nung oil mga prices, yes. 20, I think 2017. 2016 yata nagsimula yun, 2015, Oo. 2016. Kasi dati lipad ang Calgary, tapos bumagsak siya. So nung bumagsak siya, dun ako pumasok. Mhm. Nagsimula ako doon I think 2016 ba, 2018. Mhm. Basta doon ako simula, and Mhm. yun na nga, again, it's just buy low, sell high, no? Nung bumagsak yung Calgary, doon ako pumasok. Mhm. So so yung time kasi noon, medyo marami na akong ipon, tsaka Mhm. nakabili na ako ng mga property sa Las Vegas. So yung Mhm. equity noon dino-draw ko lang, tapos Aha. ini-invest ko sa Calgary. Gano'n din ang Mhm. ginawa ko sa Calgary, lahat ng puwede kong utangan, umutang ako, pasok ako do'n. Kasi confident ako sa mga gano'ng scenario, eh, na bumagsak talaga yung market, tapos at kung tingin kong paakyat na,
at the same time, yung rental income is Yeah. gonna cover Yeah. all the magiging cash flow Expenses. positive siya. So Mhm. pinapasok siya, tsaka yun na nga, talagang binubuhos ko yung capital Mhm. to go there. So now you see ang more opportunity dito sa may bandang Atlantic provinces. Kasi mura eh. Kasi magandang And cash flow eh. and Magandang and, cash and, flow eh. and dun pag due diligence ka, yung ginagawa mo yung due diligence mo, bro. I know part of your yun nga yung sa cash flow, but at the same time, you don't you worry about dun sa kasi let's face it, yung politics as well has an effect, right? Dun sa market, right? So parang do you see as yung New Brunswick or yung Atlantic provinces, yung government ba doon is landlord friendly or Maganda naman, Fred, kasi uh, ang isa sa mga tinitingnan ko is yung ano na nga, yung ano ba yung policies dun sa city, no, or sa state. totoo? Like Mhm. sa Las Vegas, walang rent cap. Walang rent cap, very landlord friendly. Mhm. Sa Alberta, wala ding rent cap, Mhm. very landlord friendly. Nung nagsimula ako sa New Brunswick 2 years ago, walang rent cap eh. Oo. Ngayon magkakaroon ngayon eh. Mhm. Nagkaroon ng shift, magkakaroon ngayon. So hindi so yun na nga, pinili ko yung New Brunswick kasi landlord friendly siya. Mhm. It is still landlord friendly, don't get me wrong. Mhm. Pero nagkaroon ng rent cap. So this is the first time na I'm in a province or a state na may rent cap, Mhm. right? So kaya nakapost din ako ngayon, no? Nakapost ako Mhm. ngayon kasi bago tong policy na to, hindi ko alam if it still works I-observe mo going muna. to it, no? Kasi swerte naman ako dahil nung nandun ako, na-adjust ko na sa market rates yung ano eh, yung mga rent sa New Brunswick eh. Mhm. Ang mahirap is kung bago. Kasi Mhm. ngayon, nung bago nagkaroon ng kwento na magkakaroon ng rent cap, may tinitingnan kaming isang property na triplex. Ang Mhm. balak namin, once we get it, we will adjust to market rates. But then again, kung magkakaroon ng rent cap, baka maipit kami, right? Mhm. So, kaya nakapost kami ngayon and hindi namin alam kung anong rules na mangyayari, but definitely may rent cap. Pero hindi namin alam kung gaano ka-flexible yon. Okay? Kasi New Mhm. Brunswick is known to, ano eh, dati nagkaroon sila ng rent caps, nawala, tapos nagkaroon, ngayon nagkakaroon ulit. So, we'll see kung baka temporary lang to, okay? So, we Yeah. will see. That's good. Okay? That's good.